Rosalie, ilang SALNs ba ni VP Duterte ang walang deklarasyon ng cash on hand o cash in bank? Ella, sa naging pahayag ng Office of the Ombudsman sa huling pagdinig ng House Justice Committee, 6 na taon o mula 2019 hanggang 2024, walang nakalagay na cash on hand or in bank sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ni Vice President Sara Duterte. Mula yan sa mga taong 2019, 2020, 2021, kung kailan Davao City Mayor pa ito. Gayon din ang mag-umpisa itong maging pangalawang Pangulo mula naman sa mga taong 2022, 2023 at 2024. Sa pinakahuling pahayag ng Defense Council ng Vice Presidente, iginiit na mga itong nakalump o nakapaloob sa others na portion ng SALNs ang cash on hand ni VP Duterte o cash in bank. Gate din ni Attorney Michael Poa na spokesperson ng defense team ni VP Duterte para sa impeachment case, walang line item na cash in bank sa SALNs kaya nakalagay ito sa others. Pero ayon sa House Justice Committee member na si Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, hindi nilalagay ang katotohanan sa others, kundi sinasabi ng diretso sa taong bayan. Dagdag pa nito, kung magpapalusot, sana naman pinag-isipan. Sa gitna rin ito ng ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may 6.7 billion pesos na halaga ng financial transactions na covered at suspicious transaction reports sa bank accounts na iniuugnay kina VP Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula taong 2005 hanggang 2026. Git pa ni Representative Ridon, lalong hindi maaaring maging malabo ang deklarasyon kung ganito kalaki ang galaw ng pera. Binigyan din itong isang sworn legal document ang SALNs kaya kailangan malinaw, detalyado at walang pagtatago. Basic na asset din anya ang cash in bank at hindi pwedeng ibaon sa others ng walang seryosong tanong. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.